Okay, mayong bunta ka natin tanan mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa dakong kaygayonan nga kita makatuon, makapamalandong na usab sa iyang mga pulong. Ang ato Sunday School muna ko, abli ni siya sa mga pangutana. Datay mga pangutana nga naghatag o kalibog nato, pwede rin yung ipangutana, no? So, atong ablihan ang atong mga Biblia diya sa Romans 11:29. O kumasayo pa? Romans chapter 11:29. Uso kayo ng kuano trangkaso. Natin mga kaigsuonan siguro diri nagpangilantan. Ako kay gilantan ko gabi pero salamat sa Ginoo nga makayakaya na karon. Romans 11:29. Atong mo na to ang paghatagag pagtagad karon. Ang atong topic is God's calling, no? Ang pagtawag sa Dios. Now, in Romans 11:29, ingon pa diri, for the gifts and calling of God are without repentance. Ang mga gasa o kay ang mga gasa ug ang pagtawag sa Dios dili mausab, no? Magisgod kag repentance, dili mausab mga kaigsunan. So, God's calling. Kung magisgot kag pagtawag sa Dios, adunay nagkadaiyang klase sa pagtawag sa Dios. No? Kung ari ka sa Proverbs chapter 1 verse atong klaron sa naay pagtawag ang Dios diri. Proverbs chapter 1 akong basahon sa taas mo siya nga verse. Ako lang i-direct sa atong tawag sa Ginoo. Verse 24. Proverbs chapter 1 verse number 24 down to verse 29. Verse 29. Ingon diri, because I have called and ye are refused, no? Tungod kay ako mitawag og kamo mibalibad. Ako mituyhod sa akong mga kamot og walay tawo nga mitagad. Apan kamo mipakawalay bilis sa tanan nakong tambag og dili buot sa akong pagsaway. Ako usab mo katawa sa inyong katalagman. Ako mubugal-bugal sa diya nga ang inyong kahadlok nagaabot. Sa diya nga ang inyong kahadlok nagaabot ingon sa pagkagunob ug ang inyong kalaglagan nagaabot ingon sa usa ka alimpulos. Sa diya nga ang kalisod ug pakighigwaos nagaabot nganha kaninyo. Unya sila mutawag kanako apan ako dili mutubag, sila sayo nga mangita kanako apan sila dili makakaplag kanako. Now, ang Proverbs chapter 1 verse number 24, adunay pagtawag ang Dios. Unsa man nga klase nga pagtawag, no? Kining gitawag sa Proverbs 1:24. Ang pagtawag diha mga kaigsunan, mga kagalaan, number 1, mo na siya gitawag og pagtawag sa paghinulsol. Ang tao di ay gitawag sa Dios aron maghinulsol, motalikod, mobiya sa kasalanan. No, ang problema, daghang mga tao nga gitawag sa Dios aron maghinulsol, pero subo nga palandonon, wala nila kana siya panumbalinga. Gitawag sila sa paghinulsol. No? Tanawa verse 24. Tungod kay ako bitawag og kamo mibalibad. Ako mituyod sa akong mga kamot ug walay tawo nga nagtagad. So giunsa pagtawag sa Dios ang tao sa paghinulsol?
pinaagi sa pagwali sa gospel. Tanawa. Mark chapter 1, verse number 14 to 15. Even Jesus Christ nangunay sa pagwali sa gospel nga ang tao kinahanglan maghinulsol. Okay, Mark chapter 1:14. Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee preaching the gospel of the kingdom of God and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Repent. Pag hinulsol ka mo og tuohi ang gospel. No? Nagtawag ang Dios sa tanang mga tao sa paghinulsol. Dugang nga verse, Acts. Buhat, Kapitulo 17, chapter 17, verse number 29. Tanawa mga kaigsunan. Diba ang Dios nagsugo, nagtawag sa mga tao sa paghinulsol. Kay diya kaniya kita, verse 19 at 29, nan sanglit kita mga kaliwat mandi sa Dios. Kinahanglan nga dili kita maghuna-huna nga ang Dios na isama ngatos bulawan o plata o sa bato gikulit pinagi sa kahanas og laraw sa tao. 30. Ug ang mga panahon niini nga pagka-ignorante gipasagdan sa Dios. Apan karon nagsugo sa tanang mga tao sa matag dapit sa paghinulsol. Sa verse number 30, atong nabasa nga ang Dios nagsugo, no, nagtawag sa tao sa paghinulsol. So kinahanglan gid maghinulsol. Unsa din paghinulsol diay? Ang paghinulsol makigsunan mo ni ang pagtalikod sa sala, no? Acts chapter 3 verse number 19, paghinulsol kamo balik sa Dios aron papason ang inyong mga sala. So, ang paghinulsol mao di ay ang pagbiya sa kasalanan. Mao di ay ang pagbiya sa sala. No, kung unsay sala nga atong ginahimo, biyaan nato na, hinulsulan nato na. Kay dili ka gamiton sa Ginoo kung magpabilin ka nga dili mahinulsulon sa imong mga sala. Mao na nga ang gusto sa Ginoo, ang tao unta mo response sa tawag sa Dios sa paghinulsol. Unya, number 2, God's calling mga kaigsunan. Number 1, pagtawag sa paghinulsol, no? Unya, pagtawag sa pagpangalagad. Ang Dios, dili lang kay nagtawag siya sa mga tao sa paghinulsol, nagtawag usab siya sa pagpangalagad. Dunay pagtawag ang Dios alang sa mga naghinulsol nga kinahanglan mangalagad sila. Okay? So, ang gitawag sa pagpangalagad, kadtong mga naghinulsol. Giunsa man pagtawag mga kaigsunan. No? Adunay pagtawag ang Dios sa pagpangalagad, pinaagi sa baptism. Ang bautismo, pagtawag na sa Dios aron kita mangalagad kaniya. Ang unang lakang sa pagsunod sa pagpangalagad diha sa Ginoo mao ang water baptism. Ato to sa verse. Acts chapter 2 verse 38. Iambak sa 41 to following verses. Partiklaruhan ya. Buhat kapitulo 2 versikulo 38.
Unya si Pedro mingon ngadto kanila paghinulsol o pagpabautismo. Ang matag usa kaninyo diya sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala o kamo makadawat sa gasa sa balaang espiritu. Unsa daw? Sa verse 38 unya si Pedro mingon ngadto kanila paghinulsol. Unya kadtong mga naghinulsol iyang giagda ni Pablo o ni Pedro nga og pabautismo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Pag-abot sa 41 Acts chapter 2 verse number 41 ingon pa dere 2:41 then they that gladly receive his word were baptized. And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. So, daghang mga gitawag sa paghinulsol. Pero doon ay mga naghinulsol nga wala pa gyud nagpabautismo. Mao nang gitawag sila sa pagpangalagad aron magpabautismo. Pag-abot sa 41, nagpabautismo ang mga naghinulsol. Ako basahan, babalik. Unya sila nga malipayong midawat sa iyang mga pulong, gibautismohan. O sa maong adlaw, dihay naduga ngadto kanila, nga duulan sa 3,000 ka kalag. 42. Og sila mipadayon nga malig-on diya sa pagtulunan sa mga apostoles, og sa pakig-ambitay, og diha sa pagpika sa tinapay, og diha sa mga pag-ampo. So therefore mga kaigsuonan, no, kadto di ay mga naghinulsol giagda, gitawag sa pagpangalagad pinaagi sa pagpabautismo. No? Kaya ang kana mo gong pagpabautismo buot pasabot gusto na kang magpagamit sa Ginoo, mga lagad niya pinagi sa water baptism. So, ingon ana rano ang paagi sa Ginoo nga pagtawag. So, ang Dios nagtawag sa tanang mga tao sa paghinulsol. Ang Dios nagtawag sa pagpangalagad ni adtong mga naghinulsol na. Ikatulo, klase sa pagtawag sa Dios. Okay? Pagtawag. Pagtawag sa pagka matinud-anon. Yara, sa pagka matinud-anon. Gitawag ta sa Dios aron mahimutang faithful or matinud-anon. Ang pagtawag sa Dios alang sa mga naginulsol nga alagad aron mahimong matinumanon. No? Dili mahitabo nga mahimo kang matinumanon kung unas tanan nga alagad ka nga wa ka maginulsol. Okay? Ang mga naghinulsol, nagpabautismo, mga lagad nga matinud-anon. Mahimong faithful sa pagpangalagad mga kaigsuonan. Mahimutang faithful buot pasabot walay atrasay sa pagpangalagad diha sa Ginoo, no? Way atrasay, walay undangay, taliwala sa mga problema, taliwala sa mga pagsulay nga atong ma-encounter, still nagpadayon ka sa pagpangalagad. Taliwala sa mga problema, struggle nga atong ginatubang, nagpadayon ka sa pagpangalagad. Okay? So, arita ni Apostol Paul. Si Apostol Pablo, niagi siya og kanang siguro niabot po siya time nga naluya siya, pero wala siya muundang, no? Philippians chapter arita sa Philippians chapter 3 verse number 9.
chapter 3, verse 13 to 14. Philippians chapter 3, verse number 13 to 14. Mga igsoon, ako wala mag-isip or wala nag-isip sa akong kaugalingon nga nakakupot na. Apan niining usa ka butang ako nagbuhat nga nagakalimot ni adtong mga butang nga nangagi na o nagakabot ngadto sa mga butang nga naa sa unahan. Ako naningkamot or ako naglimbasog sa pagdasdas paingon sa marka tungod sa ganti sa hataas sa pagtawag sa Dios diya ni Kristo Jesus. So si Apostol Pablo, usa sa iyang purpose or usa sa iyang si tawag ni magigson, usa sa iyang sekreto, matod pa niya, ako wala nag-isip sa akong kaugalingon nga nakabarog or nakahupot na. Apan niining usa ka butang ako nagbuhat nga nagakalimot ni adtong mga butang nga nangagi na. No? Subot pa sabot, kalimpa nato ang mga butang nga makapaluyan nato sa pagpangalagad. I-focus nato ang atong mga kaugalingon diha sa pag-alagad sa Ginoo. Okay? So, ang Dios nagtawag sa pagkamatinud-anon nga ni kanato. Oh. So, daghan ni classes pagtawag ang Dios mga kaigsoon, no? Unya, matod pa diri sa ika-upat, no? Parita sa ika-upat mga kaigsunan. Number 4, no, God's calling for us, number 1, to repent, to serve, to be faithful. And number 4 is dunay pagtawag ang Dios pagtawag sa pagbalik. Gusto mo siya, eh? Kining pagtawag sa pagbalik, mao kining mga Kristohanon nga na-backslide. Mga backslider nga Kristohanon, daghang klase, no, ang pagtawag sa Dios. Naday pagtawag ang Dios ngadto sa mga na-backslide nga mga Kristohanon. Gusto sa Dios mga kaigsunan nga kadtong mga naundang nas pagpangalagad pabaliko niya. Ya kabalo ba mo unsay klases pagtawag sa Dios sa mga backslide? Ang Dios nagtawag sa mga na-backslide pinaagi sa kining gitawag og problema. No? Pinaagi sa mga trials sa ilahang kinabuhi. Pinaagi sa mga disgrasya, sakit. Tawgon sa Dios ang mga nahilayo na ngadto kaniya. Oh? So kining mga na-backslide na mga Kristohanon, gusto sa Ginoo nga mubalik sila. Nga mahimong mubalik sa pagpangalagad nga matinud-anon. Arita sa Book of Proverbs mga kaigsunan, unsay kahimtang sa tao nga backslider? Nya atong sabton, what is backslider or backsliding? Kining backslide naay gibutang diha sa Proverbs. Proverbs chapter 14 verse number 14. Proverbs 14 verse number 14. O sige, ingon diha. The backslider in heart shall be filled with his own ways, and a good man shall be satisfied from himself. Unsa daw? The backslider in heart shall be filled with his own ways. Backslider in heart. Sa ato pa na ang pag-backslide ay nagsugod din na sa ato ang kasing-kasing
Ha? Ang pag-backslide, mga kaigsunan, nagsugod sa kasing-kasing, wala sa aksyon. Kanang makita nimong mga Kristohanon nga nibalik og hubog-hubog, nibalik og panabako, nibalik og bisyo, nibalik og lunang sa kalibutan, resulta na lang na sa ilang pag-backslide nga nagagikan silang kasing-kasing. Okay? Kanus aman matawag ka nga backslider in heart? Number one, mawala ang imuhang regular time. Unsa nga regular time? Sa pag-ampo. Prayer. No? Mawala gani mong regular time sa pag-ampo. Wala na kay ampo-ampo. Ni backslide na ka. Di na sa mong kasing-kasing. Onya, nawala na ang imong regular time sa pagbasa sa Bible. Doon na gani mawala ng usana. Mawa ginaduha. No? Pwedeng mahitabo nga mag-ampo ka pero panagsa na lang. Pwedeng mahitabo nga mubasa kag Bible ka nagganahan na lang ka. Okay? Pero imong irregular ang pag-ampo o pagbasa, makita nimo magkaigsunan kung unsay mga plano sa Ginoo sa imong kinabuhi, na kay vision panglantaw sa unahan alang sa imong Kristohanong pagkinabuhi. So, the backslider in heart shall be filled with his own ways. Punon siya sa iyang kaugalingon nga mga pamaagi. Kini mo kung gusto, kini. No? Pero ang tao nga or ang Kristohanon nga kanunay nagaampo na siya regular time niininduha, mingon man ni siya nga, Lord, unsa may gusto nimo sa kinabuhi? Unya maog iyang tumadod ang gusto sa Ginoo, dili ang gusto siyang kaugalingon. No? So mga kaigsonan, God's calling for us, number one, to repent. No? Kitang tanan gisugo sa Dios sa paghinulsol, wa pa ka mag-angkon og kaluwasan. To serve. Gitawag ta sa Ginoo sa pagpangalagad. Number 3, to be faithful samtang nagapangalagad ta kaniya ug alang sa mga na backslide sa kasing-kasing, no? Atong i-renew ang atong mga commitment. Double M na commitment din, no? I-renew na to itong mga commitment, no? Commitment na to sa pag-ampo o sa pagbasa sa Biblia. Aron, once nga ma-renew na, ubalik na sab ang imuhang mga panglantaw sa kinabuhi. Ingon nga Kristohanon. So, mo na magigsunan, kining adunay nagkadaiyang mga pagtawagan Dios sa ato ang mga kinabuhi. Ang ato ra gyud ana, kung dunay pagtawag, dapat dunay response. No? Mo response gyud ta. Kaya nga no, nagsaad ang Diyos sa Jeremiah 33 verse number 3, call unto me. Mo ba ito no? Tawag kamo kanako ug ako magatubag. So, doon ay mga nagkadayang pagtawag ang Diyos sa itong kinabuhi. Naginulso na ka, mana. Nangalagad, no? Sa number 3. Or number 4, no? So, muna mga kaigsunan. Basin natin yung mga pangutana. Dapat tayo pangutana? Okay. Okay ra ba nga mubasa ko sa Biblia, iya mo ampo, di lang ko musimba, total, pareho ra man na, Biblia lang gyapon mo siya agad. Ang tubag, nasa Hebrews chapter 10, verse number 25, ayaw pagbiya sa panagtigom. Kay bisag na, dili gyud mahitabo biya nga na kay regular nga pagampo og pagbasa, unya ni biya kas panagtigom. Dili mahitabo nga ganahan ka mo ampo, ganahan ka mo basa sa pulos Ginoo sa pikas gabay no wala na kay ganas pagsimba. Sulayi nga doon na kay regular time sa pagampo pag basa sa mga pulong, ganahan jud ka mo simba.
Oh, gusto gyud ka mo simba. Pero kining na ako'y mga na-encounter nga mga Christian, di na sila mo simba tungod kay basa na lagi, okay raman, basa og ampo pareho ra man kuno na. Pero ang Hebrews 10:25 ayaw pagbiya sa panagtigom, no? Kanang mga kahoy bitaw nga imong tapukon, di man ko maayo mo drawing ha. Mga kahoy ba? Daghang kay kahoy. Mga kahoy na diha. Kung mukuha ka, kung imo nang daoban diha, kusog kay sigaw niya, magkuha kag usa diha nga imong ilain, no? Nagkayo na siya diha, pero kadugayan mapaong gyud na siya. Ngano man, wala man siya sa tigom, wala man siya sa assembly. So mahog nga imong gi-isolate ang imong kaugalingon aron itukmod padung sa kalibutan. So mo na nga daghang gitawag sa Dios pero ang problema wala sila mo response. Wala sila mo tubag. No, ilahang gi-reject ang pagtawag sa Dios sa ilahang kinabuhi. So ang Dios nagtawag di ay aron ang tao maghinulsol, mangalagad, mahimong faithful, mubalik kung nahilayo man siya sa Ginoo pagbalik, no? Okay, so dalaygon ang Dios nining kabuntagon og adto ta sa ato ang second part sa ato worship. Kay balik sa atong MC.